Ito ang mga mainit na balita ngayong araw. Trillanes kakasuhan si Kitty Duterte? Mga party list dapat na nga bang tanggalin? At laos na artista na si Tuesday Vargas nakatikim ng supalpal kay Eloy Bugres. Yan ang mga balita na dapat nyong tutukan ngayon. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palaging updated sa mga susunod nating video. Sino nagsabi? Si Trililing nga iba-imbestiga si Kitty. Saan niya sinabi yan? Where did he say that? Was that on a write-up from a, what do you call this? Trusted, sa bagay wala naman trusted sa ngayon, no? Pero if in case na nagsalita ni nga Trililing, tigilan mo ang iyong pagsasyabu. Trililing unon. 9 years old pa lang noong 2012 ang bilaksing Eloy ka. Ano ka sa Pilipinas? Diyos! Tanan na lang ang account, ginapabuksan mo. Bakit hindi mo buksan ang account mo? And this is my question. Ang sinasabi mo, binigyan sang drug lord si Tatay Digong, kagang kanyang pamilya. Si Sarah, binigyan din. Si Kitty, binigyan din. Kilala mo rin ang drug lord. Diba? Kasi paano mo nalaman na binigyan sila sang drug lord sang pera kung hindi mo kilala? Oh, bakit hindi mo hinuhuli ang drug lord? Bilaksing Eloy, alam mo pala nga ang nagbigay ng pera sa kanila si ito nga drug lord, si Sami Uy. Tama siya si Sami Uy nga ginatumbok niya, I don't know. May drug lord na nagbigay ng pera sa mga Duterte. Ito daw nga si Sami Uy. Tikilala mo, gali ba't hindi mo hulihin? Gag! Bilaksing Eloy ka abnormal. Ang teorya mo, Trililing, kung ano kaliit ang mo nga 1.7 inches, ganon din kaliit sang iyong common sense. Ang utak mo, utak balutangog. Alam mo pala yun, di pa, kung saan ang galing na ang pera na sa mga drug lord na binigay bilaksing Eloy apparently, supposedly sa Duterte family. Ba't hindi mo inuling, di po? Alam mo naman palang identity. And how in the hell did you know na binigyan sila ng pera, hindi hulihin mo? Gago. At ano bang papel mo ngayon sa Pilipinas? Bakit ka ba pumapapil ang bilaksing Eloy mo? Wala ka naman sa Senado, hindi ka nga barangay captain. Hindi kahit nga ka traffic police, wala ka papel. Alam mo pala nga si Sami Uy, drug lord. Bakit hindi mo inuuling ka? Salita ka nga salita, wala ka masolusyon. Buksan mo ang iyong UD ka nga maliit 1.7 pandak. Ang bangko mo, ang i-open mo gago. Kasi may mga haka-haka din na nagtanggap ka rin ng maleta. Bakit sila lang niya ang mga account na ginapabuksan mong di ano ba talaga ang galit mo? Sa mga Duterte nga doon mangimatay kagid nga maliit ang insecure ka? Gagong di puta, kilala yung drug lord ka wala hinuli sang gag. Ka mga bulayog sa mga bilaksing Eloy, mango-mango. Kung sino man yan nga drug lord ang tinuturo niya, I don't care. Hindi ko nga kilala ang pangalan. Di alam mo palang di baka nga may drug lord palang nag-exist. Hindi mo inuli, gamyutin kagani sa ukod. Tapos di ito lang ipakita mo ang lakas mo gago. Para naman mabilib kami sa'yo kung sumakses ka na. Ayan na pala di baka may intelligence ka na palang bilaksing Eloy mo. Bakit inakayaan mo pakalat-kalat ang drug lord na yan? Kabubos ang bilaksing Eloy. Kung hindi ba naman sa taya, saling kahuruya, ilunggo, babasos, babae, tamo yung taga-diin ka, taga-interna, madre ka, hindi ka nakakarinig bilaksing Eloy sa mga tao na bumura ng mga kapitbahay mo, ka-ipokrita sa iyo di po. Wala kang pakialam, hindi ako 7 years old. Nabawal ako magmumura ako kung gusto ko magmura. Kung ayaw mo marinig ang pagmumura kong iyo di ka nga holy sister from heaven, na ikaw ay umiinom sa holy water galing sa Jerusalem, huwag ka manood sa akin. Tata nga ipokrita. May allergic ka pala di ka sa pagmumura. Ba't ka nandito? Hindi dito, prayer rally. Doon ka po nga makinig ka doon kay Kibuloy. O makinig ka doon kay kay brother or Pastor Eddie. Huwag ka kay Bugres kay dito. Mura dito lahat. Hindi krimen magmura ka nga gaga. Paano ka naman i-Vice President bilaksing Eloy ni Tatay Digong? Ang karakas mong di ang mutiny kaya? Ang iyong middle name is mutiny and sedition. Bilaksing Eloy mo, hindi si mo.
Amo gani, ang mga na niyo, ayaw niyo sa nagmumura. Doon kayo mag-attend sa misa sa online sa YouTube. I-search niyo the Holy Eucharist. O i-search niyo dyan mga Saint Paul, Saint Peter, ganun. Brother Eddie, Jesus is Lord. Doon kayo. Ba't kayo sa akin yung di pa nanonood? Tapos kaharoya. Sabi sang di po nga karaya, nga ipokrita, hindi ka to tao. Hindi ka nakakita sang tarugo. Saan banta sa konstitusyon? Nga nga bawal ka magsalita sang tarugo sa isang matres. Saan? Galit na galit sa kay Kwan, kay Tatay Digong, kay hindi am yung di kaya gin Kwan, gin patakbo sa Vice President. Kung ikaw nag-Vice President, nung panahon ni Tatay Digong, traidoran mo sa baka pinatay mo pa siya. Mutiny, kaya kung gusto mo mag-leader ka. At ito pa lang ano ko, ito pa lang topic ko ngayon. Ito ngayon ang tanong ko kay Tuesday Vargas. Ano bang pinaglalaban mo, Ning? Ano ang pinaglalaban mo? Bakit ka ba nang sisisi na naman ang ibang tao sa kagagawa naman sa mga estudyante, kagagawan sa mga NPA na nang recruit sa mga taga-UP? My heart goes out to them and also the parents. My heart goes out to them kung ito ang naging kanilang kapalaran. Pero ano, Tuesday, ang pinaglalaban mo? Nagsinggit-singgit ka sa UP, ikaw isa ka kumbidyante, kalalawan, katulukon. Wala ka sa punto, Tuesday Vargas, shout out sa iyo. Hindi bagay sa iyo nga nagaseryoso ka kadukwan, katudoklawn. Una best, the tragedy that happened to the students was their choice. They were recruited by people and they're not minors anymore. They're at least 19 to 20 years old. Kaya ito ang sinusulong ni Vice President Sara, I know this for a fact, na napunta ang kanyang confidential funds sa Department of Education for anti-terrorism. She funded so many spies, so many insiders and people na doon pumasok. Sorry lang ha, bala na kayo dyan, mag-terroray pa kayo. Hindi ko naman sasabihin ang mga pangalan. Pero ito ang kanyang advokasya dahil mayaya na siya noon nga tinayshi ng mga NPA. So she made a promise na ma-stop ito ang pangre-recruit ni Dilima, ang pangre-recruit ni Franz Alpot, pangre-recruit ni Chel Jokno, ni Risa Ontiveros, sa mga kabataan natin na mapunta doon sa bukid. Kaya hindi ako noon pinag-aral ni Papa sa UP. Pasado naman sana ako doon noon sa kanilang entrance. Dahil alam niya, rebel din ako by nature. So choice yan sa mga ginikana na nakita na nila ang potential ng kanilang mga anak na very reasonable. These students, they produce different what you call this, points of view. They are very idealistic and radicals when it comes to the government. But the parents did not try to stop them going to UP. Hindi nila na-control. So anong pinaglalaban nyo? These are the collateral damages. This is the result of the Bilaksing Iloy recruitment na nangyayari ngayon sa ating bansa. At hindi naman nagsa-surprise kung bakit may umaakyat dito sa bundok because of the situation of our government. Ang mga researchers, nasabi nila, researchers daw, itong mga taga-UK sa babaw bukid, sa taas ng bukid, wala sila, ang researchers, ang dinadala nila, ballpen, laptop, iPad, notebook, blackboard. Gadala sila sa mga notebooks, kaya nag-take down notes. Sa kanilang mga research, hindi Armalite. Ang researchers, hindi gabit-bit granada. Ang mga researchers, hindi nagabit-bit sa kanyon, kag M16. So kung may mga bit-bit na mga armas ni, do or die ni sila. Hindi mo ni ma-stop ang kanilang being radicals and idealistic. Fanatics sila na mag-join sa isang kagrupo where their f***ing idealism exists. Ito ang bunga ng panglalaso ni Risa Ontiveros, panglalaso ni Jokno, panglalaso ni Dilima, ni Franz, na alpat kapag alaga ng mga UDP nila kada na lang eleksyon. Try to cover it ng representative sila, bayan ko, ako, tingog, kung ano-ano pang klase di putang ng mga party list. I demand, or I can ask the Comelec or the body who's making this fucking party list, remove this party list. Para ano yung party list? All of a sudden, these people who are not allowed to join the fucking government sectors is already there.
Gapadalaga ni ang mga ako, ang mga ikaw, ang mga kayo. Kami, kayo, party list. Pala pa, tarugo, party list. You have to have cognitive examination bago sila mapunta di puta sa Kongreso. Election body, the COMELEC, should require everyone to have a fucking psychology examination or psychiatry examination to make sure that everyone at tapos pagid magkaroon sa follicle test, drug test sa lahat ng mga nagapatakbo dahil hindi natin alam di puta mga puro lahat drug addict. Ang mga nag-join pala bilat si Eloy sa eleksyon nga gusto magpamuno sa ating mga barangay, sa ating mga probinsya, ay katulad ni Trililing at sick in the head. These are the people that we should avoid sitting in a fucking government. These are the people that make the fucking world go round. Topsy-turvy, chaos. They stir up trouble. They always find things and make it a fucking big deal. The sedition, the fucking rebellion. Lahat na lang. Rekrutin ng estudyante, dito napunta ang confidential fund ni Vice President Sara ang ina. Dahil talamak ang mga recruit bilat sing Iloy sa mga grupo ni nga NPA ni sang mga sapat ni today Franz Pumarin at sino na Franz ano na sa gani si Franz Pumarin basketball player gali no. Correct. Si Ka Eric i-ano nyo si Ka Eric bala i-follow nyo Ka Eric Jeffrey Ka Eric. Alam niya lahat ang mga kalakaran, matalino na UP man na si Ka Eric. He's actually a cousin of my friends. Ka Eric Jeffrey, follow him. Maganda doon ang kanyang mga explanations, maintindihan niyo talaga kung ano ang mga kalakaran sa mga NPA because I am not sure do not quote me on this. I think balik loob niya siya sa gobyerno during the term of Tatay Digong. I think he was one of those New People's Army that surrendered. I'm not sure. Ka Eric, please do not get angry at me. But somehow I think he is a Filipino citizen who used to rebel from the patakaran of our government, and Tatay Digong has been very kind to him and was able to convince and influence him na magbalik loob sa gobyerno. So try to visit his page, Ka Eric Jeffrey. Maintindihan nyo ang lahat ng mga nangyayari. Government is infiltrated of Reds because of this fucking party list. Exactly. Demolish party list. Anong gina-represent nila? Probinsya, dyan nagagaling di puta ang inyong mga pork barrel. Dito nagagaling ang mga unfunded projects nyo, ghost projects nyo. Bakit binoboto ka ginapajoin ang bilat sing Iloy nga party list? You do not even do backgrounds kung ano ang party list na to, adictos ba to, balatot, kerida, NPA, vigilante, mercenaries, ano ni sila? Mga akyat bahay gang ba to nga mga party list? Why do you let this fucking party list join our government sectors? You have to demolish it. It is actually useless. Kung buot ang kanilang mga ginagawa dyan ng mga proyekto, the LGU could do it, the mayor, vice mayor could do such projects. Governors, congressmen, congresswomen, gawin nila tuwing nga kailangan pa sa party list. Imagine nyo ba lang vendors party list, yun di po tama intra ang bilat sing Iloy nga ang cracking nga gago nga si Diwata. Itsura pa lang sang nga dosang termo na sa nga bagat. Ma-join ang bilat sing Iloy kano sa mga vendors party list. Hindi gani ka pronunciation sang chicken kano. Magbibigay ako ng mga siken sa mga tao na buboto sa akin. Sabi sang bilat sing Iloy nga si Diwata. Manong baligayo di po sa Paris, no read, no right. Ang itsura pa sa bilat sing Iloy nga daw kwansa, manong barang. Bili na kayo sang siken. Inumpisahan ko po ang aking mga fares dito lang po sa Balita Karinderya. At ako po ngayon ay dahil nagkakampanya ako, magbibigay po ako ng mga siken. Tibilat sing Iloy, yan ang atin, di po ta sa plenary. Yan ang mag-atin sa House of Congress ang ay imbes na chicken, siken daw. Ano nga siken? May palalo. Kahit alam nila sa kanilang sarili na wala sila sa mga alam, sige lang kahit siken. Ganon ka mga tanga ang mga tao basta makakuha lang sa pera. We deserve better. Demolish fucking party list. This is the avenue of the bilatching Iloy radicals and idealistic people, fanatic people, na wala na minsan sa lugar ang mga pinaglalaban nila. Ngayon ikaw, Tuesday Vargas, wag ka ding uay. Sino ang mga ginaano mo panahon na? Panahon na magantay pa ba kayo na may isa pang alisang butchay? Panahon na para magsaya.
Forget mo na ang problema. Pag-dance-dance para sumigla. Nagapamasol sayang. Bakit ka ba? Why do you blame other people? Those who died, they knew what they were doing. They knew the risks. Pag umakyat ka sa bundok, alam mo na naso na yan. Ang isa ka paa mo na sa hukay na alam mo na that it could happen to you. May ano ang risk factor pag umakyat ka dun? 30, 70 matay si kasi 30 kung may agimat ka ni Nardong putik. They knew already what they were about to go through. Hindi gani 70-30 80-20, 80 matay si ka 80 kung may ara ka sa mga balanyos na galing anting-anting ni Nardong putik. Bilaksing Iloy. Huwag kang umarti dyan. Tuesday, magbenta ka na lang doon sa mga basurahan na mga ginabinta mo, sa mga plastic bag. Pagpatuloy mo na lang yan, ang mga binibinta mo nga mga corned beef, mga spam. Ganun na lang, katulad kay Matet Dilion, malaki ang kita sa mga TikTok. You are not in the position to get angry. Wala sang punto ang iyong pakikibaka. Alam na nila, paglakat nila doon na makaisi sa 80%. Tapos itayin pa natin, anong suggestion mo, ano gagawin natin? Palitan mo ang gobyerno, sabihin mo sa kanila, huwag sila mga alkal sang Bilaksing Iloy, na confidential funds ko nagapunta ito sa Department of Health, Department of Education. Ganon yun. Salita-salita sa ibibig nyo di puta, yan o kala mo MMK? Walang kukuha sa iyo, Tuesday Vargas. Kahit ano pang iyak mo dyan, walang kukuha sa iyo. Patay na si Mother Lily, hindi ka naman type ni Big Del Rosario. Hindi ka rin makapasar kay Juki sa bahay ni Kuya. So shut up. Alam, nagdidilang kapalaran to sa mga Bilaksing Iloy, makyat sila, rest in peace eh. Sorry na lang dyan sa mga nanay kag tatay na wala kayo sa mga anak nyo kasi you're too weak as well na magpatigil sa kanila na wag doon umakyat. There's nobody to blame. They knew what they were doing. They were not minors. They were not 12 years old. They were not 15. Sasabihin pa nila researchers daw pinatay sa NFP. Ang researchers wala ka. Ang researchers researchers doesn't carry arms. Ang mga researchers, libro, laptop, iPad, papel, ballpen. Ang kanilang ginabitbit, wala gabitbit sa Armalite. Wala nagabitbit ang dinamita. Ang nakuha sa kanila, yun di puta, ilang magasin, sabihin nyo, researcher. Researcher sa ano? Choice nila yun, nung umakyat sila, alam na nila yun, na hindi na sila makabalik sa lupa. Do or die na sila ya. Tapos na masul ang gagagaga, huwag tigilan mo ko. Huwag kang mag-sprekitate dyan, hindi bagay sa'yo. Bumalik ka doon sa bananagang. Ano ganit na? Babulgang gali. Bumalik ka doon sa babulgang. Ang Bilaksing Iloy yung nagbigay sa sang ano? Nagbigay ka sang advice sa mga tao who are better than you? No. Hindi mo nga ma-revive ang karir mo Bilaksing Iloy. Kahit mag-extra ka lang dyan ngayon sa mga pelikula. Tapos kalakas ang loob mong ng awarding ka. Ay, huwag ganun, day. Papapaya ka. Binamango nila ang mga tao sa mga yudiputa. Bilaksing Iloy, pag hindi ka pa sumasakses sa iyong buhay at hanggang ngayon bumibenta ka sa mga kaldero, sa mga kalaha, nagbibenta ka sa mga flashlight at sa mga watusi, nagbibenta ka sa mga fireworks at hindi ka na kinukuha, kahit extra ka malang sa isa ka parlor Bilaksing Iloy, sa mga pelikula at hindi ka na kinikilala sa mga kapwa mo artista, huwag mo kaming turuan. Katulad din kay Bianca Gonzales, hanggang ngayon, pa-host-host ka lang din, wala ka ganis ang sarili nga talk show mo sa mga giant TV station. Do not try to lecture us! Butuhon mo lang yan si Lini mo, kita nyo nasaan? Nasaan ang pagmamahal sa inyo ni Lugaw? She doesn't give a fuck about you. She does not give a flying fuck about any of you. People are like rallying and lobbying for her to run this 2028 election. What the fuck did she do? Anong sabi niya? Hindi ko maiwanan ng Naga. Marami pang dapat gawin sa Naga habang malakas doon ang ekonomiya ng Siagabugo sa Naga. Hindi ko iiwan ang Naga habang hindi ako yumayaman. Mabilis akong mabisto na ako ay protector sa mga dragaglogor kung ako ay isang presidente. Ayaw kong tumulad sa mga Marcos ngayon na ang lahat nilang mga ginagawa ay nakikita ng tao. Ayaw ko na maging isang tao na palagi na lamang sa magnifying glass. Sila ni naman ay isang tao na kahit malulungkot ang isang tupi ko, siya ay nakangisi. Hindi niya alam kung paano mag-change ng kanyang emosyon.
So, kahit kayo iyak ng iyak na siya ay tatakbo bilang presidente sa 2028, what she did to you should be unforgivable. Kasi inawanan kayo ni Lenny sa tinaptaban. Sabi niya, ano naman talaga yun pakiusap kayo na pakiusap kay Aling Nena. Pakiusap kay Aling Lugaw. I have 3 daughters and they are all girls. So, kayo'y mangingisda. So, bali ikaw ang tatay, mangingisda ka. Ikaw, nanay, mangingisda ka rin. So, itong pagpangingisda nyo, ang iyong kabuhayan. Okay. Ito ang iyong anak. Okay. Mangingisda ka rin. Okay. So, mangingisda kayong lahat. Okay. So, paano kayo nabubuhay sa ganitong lugar kung kayo ay mangingisda? Malamang sila ay nanguhuli ng mga dragon tsaka mga bagis. Kasi hindi mo alam kung anong pangingisda. Baka hindi pangingisda yan. Pang ano yan, nagadakop sila sa mga tarsyer. Ikaw mangingisda? Okay. Nanay mo mangingisda? Ikaw tatay niya, mangingisda ka rin? Mangingisda silang lahat. Ikaw anak, mangingisda ka rin. So ano ang inyong pangkabuhayan sa lugar na ito kung kayo ay mangingisda? Ang tali-talino talaga ni Aling Nena. So ngayon, ang nangyari, wala na din ako yan sa shadow, but thank you so much. Panahon na para magsaya. Na, ang problema. Kinalulungkot ko na sabihin sa inyong lahat na ako ay hindi tatakbo sa darating na eleksyon itong 2028. Marami pa kasing mga bagay na dapat ayusin sa aking probinsya, sa Naga. Marami pang mga drug lord na hindi nahuhuli at ayaw ko rin silang hulihin kasi doon ako kumikita sa mga drug lord. Naaawa ako sa mga Pilipino, sa aking taga-suporta na talagang gusto nila na ako ay tumakbo itong 2028. Pero hindi talaga pwede. Kasi gusto ko pa talagang ayusin ang Naga. Kasi alam nyo, pag tumakbo ako na presidente at ako ang manalo, makikita lahat ng mga tao ang aking mga ginagawa. Katulad yan ngayon, sa ating administrasyon, si Marcos, tsaka si Lisa Tanas, lahat nilang ginagawa, magnifying glass sila. Kaya hindi nila natatakot talaga ang kanilang mga ginagawa. Kaya ayoko. Gusto ko, ako ay simple lamang. Naaawa nga ako sa kanila sa lahat yan, na mga walang sawang sumusuporta sa akin, bilang inyong dating vice presidente, magkita-kita na lang tayo kapag sapat na ang lahat ng mga kinita ko, ng mga bayad, ng mga drug lords sa Naga. Malay natin, ako ay ma-appoint kapag si Sara ay isa na ang presidente at gusto niya ng isang katuwang na katulad ko na na hindi marunong magalit kasi alam niyo naman ako, I have 3 daughters and they are all girls. Oo, ngayon, ano na? Iniwan niya kayo? May nagawa kayo? Kahit pa kayo mag-signature campaign pa kayo ng ilang tonelada, marami maganda ang kita sa Naga, Bilating Iloy. Bakit naman talaga siya mag-presidente? Alam niyo naman, hindi sa mananalo, it's a waste of time. She knows for a fact that she is not going to win. Hindi niya kadiputa natalo, Bilating Iloy. Hindi nga siya nanalo last time, ngayon pa, sa buang. Ganun yan. Kaya ako, tinatanggap ko na talaga sa sarili ko na pang-mayor na lang talaga ako sa Naga. Because I want to protect my kids. Yeah. Anyway, ang isa naman sa Bangko Sentral, yeah, yung isa kong anak na panganay, doon siya sa Bangko Sentral. Oo, nagkatrabaho siya sa Bangko Sentral.
Yeah. Ano siya? Siya ay sa finance sa Bangko Sentral. Eh, hindi ba kapag Bangko Sentral, finance naman talaga? Oo. Ang isa ko namang anak, nagtatrabaho din siya sa isang department din. Oo. Sa ating gobyerno. I think sa ano siya? Sa agriculture? Oo. Oo, sa agriculture. Oo, nagtatanim siya. Ganun naman talaga sa agriculture, nagtatanim. Correct? At yan ang mga trending na balita ngayon sa social media. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa panunood.